Magandang hapon po, mga kapuso. Naranasan niyo na ba ang mangulila para sa mga taong naging parte ng inyong buhay? Gaya na lamang ng aktres na si Maita Soriano na humiling para sa nawalay na tiyo. Nung time na naging fame ako, kumbaga parang naging sakit sa sarili ko na dapat pala marami akong pwedeng tulungan. Na hindi ko natulungan. Si Mona Lisa, ang inang naging palaboy na nais nang makapiling ang pamilya. Gusto ko na pong umuwi dyan. Gusto ko na po kayong makita. Mahal na mahal ko po kayo. Lahat ng yan, dito lamang po sa programang ang tanging hangad na yung katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang Wish Ko Lang. Dear Wish Ko Lang, labis ang pagsisisi ko na sa panahon ng aking kasikatan, hindi ko man lang natulungan ang aking Uncle Shano. Ngayong hikahos na rin ako sa buhay, inaalay ko ang aking kahilingan para sa kanya. Isang dating bituin ang nasa loob ng pamilihang ito. Abala sa pakikipagtawaran, pero hindi para sa talent fee ng pelikula, kundi para sa gulay. Magkano sa okra? Iniikot ang buong palengke sa paghahanap ng pinakamurang bilihin. Ilang piraso ng kilo? Tingnan po natin. 80 na lang. Hindi na, wag na yun. Na lang hasa-hasa, magkano sa hasa-hasa. Ito na ang papel na ginagampanan ni Jeannie Buelvan na mas nakilala bilang si Maita Soriano. Saan ang punta mo, ha? Sa Bukawi. Bukawi girl, ha? Dekada 90 nang nakatawag pansin si Maita na nooy may isa sa pinakamaamong mukha sa showbiz. May lambing sa dulo. Yung dai kita pababayaan. Naging leading lady ng mga bigating action star gaya ni na Eddie Garcia at Robin Padilla. Boyong, tulungan mo ako. Pero panandalian lang kuminang ang bituin ni Maita. Nag-asawa ako na hindi naman actually asawa kasi hindi naman kami kinasal. Nagkaroon ako ng kids sa kanya and then after that, yun syempre habang lumalaki yung mga bata kasi ako naman kumbaga ako yung nag-ano sa kanila, nag-care, kumbaga walang yaya, ganun. So doon ako na-stop. Ba nanganap ng katawan ko yun, di ba? From, nag-start ako 87, then after that, siguro naglaylo ako, nanganak lang ako, then balik na naman ulit. Tapos, nanganak na naman ako, balik na naman ulit. Kumbaga, on and off. Kasi sunod-sunod sila eh. 4 silang, anak ko dun sa... Kasi meron akong una eh, which is 18 years old na siya. Eh, hiwalay din, nandun sa lola niya. Then yung 4, yung recently, na yun nga, hindi ko rin kasama. Naging magulo ang pagsasama ni Maita at ang ama ng mga bata. Maging ang mga sariling anak, unti-unting lumayo ang loob sa kanya. Doon niya naisip na humingi ng tulong sa kanyang sariling pamilya. Down na to the max na wala akong pagkunan kahit ano. At least nandiyan yung magulang mo sa tabi mo. Kahit wala kang financial, nakakausap mo, di ba? Umaga, nabibigyan ka ng advice. Importante yun eh. Kasi ang tao, pag walang advice, saan ka pupulutin, di ba? Nagising na lamang si Maita na wala na sa kanya ang lahat. Ang kayamanan, katanyagan, pati na ang kanyang mga anak. Yung naiwan ko yung mga anak ko, na, which is hindi ko naman naramdaman sa magulang ko yun. Na parang nararamdaman ko na hindi ako mahal nung anak ko kasi, kumbaga, natitake nilang gano'n. Maghapon ka nakatunganga, kumbaga walang pumapasok sa yung, di ba, ang hirap nung walang income. Ngayon, nakikitara ako dito sa mother ko, which is nakakaya rin, di ba? Miss Maita Soriano. Paghalaw, ipagpapahiya. Pilit na bumabangon si Maita. Pilit itinutuwid ang mga nagawang pagkakamali. Unang pinagtuunan ang tapusin ng pag-aaral. Gusto ko rin ipakita sa mga anak ko na kahit sabihin mong hindi ko sila kapiling, mag-work ako para sa kanila. At least makapag-ipon ako. Hindi nila sabihin, mama ko naging laos tapos wala pang pera.
At gayong muling nakasayad ang mga paa ni Maita sa lupa, mas napansin ang mga taong dapat ay noon pa niya nadamayan. Anong time na naging fame ako, kumbaga parang naging sakit sa sarili ko na dapat pala marami akong pwedeng tulungan. Na hindi ko natulungan, asawa siya ng uncle ko. Ngayon ko lang pagmasdan, ngayon ko lang na-realize na kumbaga yung problema ko pala, napaka-maliit pa pala yun. Kumbaga katiting lang pala yun dun sa problemang dinadanas ng auntie ko. Ito si Auntie Amon. Siya yung auntie ko na asawa ng Uncle Ponciano ko, ni Uncle Shano. Dito siya ngayon nakatira sa bahay namin, bilang isang kasambahay namin. Lagi siyang umiiyak. Tapos yun nga, nagkakwentuhan kami one time na sabi niya, gusto na raw niya mapuli ulit. Pinuntahan namin ang Sitio Sumiliwon sa Butuan City. Dito namin nakilala si Tatay Shano. Hindi maililihim na hirap siya sa buhay. At ang kanyang saklay, paalala ng madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Pinagnakaw niyang niyog noon namin dito. Pinaglaban ko yung sarili ko. Hindi lang napigilan noon sa pangyayari. Kasi kailangan talagang mayroong sa amin. Mayroong panalo, mayroon din ang talo. O ganoon pa rin. Pero sinisiguro ko, hindi ako papayag, ako ang matalo. 8 taon din sa kulungan si Tatay Shano. Habang buhay namang nakatatak sa kanya ang resulta ng tama ng bala sa kanyang likuran. Hindi na siya nakakalakad ng normal. Hindi na magawa kung dati kong ginagawa. Kaya, kawawa ako tuloy. Dahil dito, napilitang makipagsapalaran sa Maynila ang asawa ni Tatay Shano. Habang pinipilit niyang kumita kahit papano. Pinasok na rin ni Tatay Shano ang paggawa ng mga materyales ng kubo. Iniipon ang bawat pisong kinikita para sa pamasahe ng asawa pauwi sa kanila. Kaya namimiss ko na kasi lagi na akong nag-iisa dito. Parang wala na akong kausap ba. Wala na akong kausap. Minsan na lang. Kasi yung bunso ko yun lang kasama ko dito. Kaya miss ko na yun yung asawa ko. Napagbayaran na ni Tatay Shano ang kasalanang nagawa, pero patuloy siyang hinuhusgahan. Mahirap talagang galing sa kulungan. Kasi umiiwas yung mga kaibigan mo dyan. Gusto mo nga kumustahin, no? Kumusta ka? Ngayon, kumusta? Tika mo, sa sunod mo. Usap na lang tayo. Parang umiiwas ba? Parang ganito na lang ako kaliit sa tao. Pero patuloy na nangangarap si Tatay Shano. Malakas pa rin ang kutob ko. Buhay pa tayo. Kahit mahirap, buhay pa tayo. Wish ko